Alright, so for today's video, i-review na natin tong Carpuride and i-share ko sa inyo so far kung ano yung mga nagustuhan ko dito. Alright, so unahin na natin sa number 1 na nagustuhan ko dito sa Carpuride is yung high resolution display. For me, sobrang okay ako dito. Very high contrast and again, very crisp nung display nung panel. In terms of resolution, I think ito na yun I don't see any difference compared sa ibang smart riding system. Although I've tried dalawa pa lang naman. So again, in terms of resolution, nasa taas din to. And at 6.3 inch size, for me tamang-tama yung laki. Kasi anything bigger, for me hindi ko na trip yung ganun Meron pang mga gatong version na 7 inch. Parang kasing laki na ng iPad yun Siguro for me, kung gusto nyo ng malaking display, ito na yung pinakamalaki that you can go with, na hindi pa distracting yung dating. Alright, so second for me would be yung dual camera, yung front and rear. Parehong 1080p yun, so talagang sobrang solid ng kuha ng parehong camera. So yeah, sa kaliwa yung yung front, kanan yung rear. And nagko-continuous loop recording din yan. So para ka nang merong front and rear dash cam. So whatever happens, kung kailangan mo ng footage, it's always gonna be ready. Alam mo naman kasi dito sa atin, di ba? Pag nasangkot ka sa aksidente, na wag naman sana, pero may times na babaligtad ka So very important na meron kang proof at all times. So i-post ko dito yung actual footage from the front and rear camera para makita niyo yung quality. Alright, and third na nagustuhan ko dito sa Carpuride is meron siyang kasamang handlebar controls. So wala ka makikitang physical buttons dito sa unit mismo, pero meron dito which is more accessible. Hindi mo na kailangan tanggalin yung kamay mo sa handlebar. So pag may tumawag sa'yo, pwede mong sagutin using this button. Pwede ka rin pumuntang home screen. Yan, isang pindot lang, home screen na. And kung gusto mo rin na para may rear view camera ka, ayan isang pindot lang. So para may rear view camera mode ka na rin. And pwede ka rin mag-take ng picture using this button naman, ito sa gitna. Kahit di matanggalin yung mata mo sa kalsada, pindutin mo lang. So magte-take siya ng photo. And ang iti-take niya na picture, front and rear. So kung may makita kang something interesting, di ba? May makita kang artista sa kalsada, nakasabay mo, gusto mong picturean, pindutin mo lang to. Yan, iti-take niya siya ng picture. So again, very convenient nito. And hindi lahat may ganito If you wanna go back sa home, hindi mo na kailangan alisin yung mata mo sa kalsada, pindutin mo lang, yan nasa home ka na. So sobrang convenient, diba? Pero ako for me kung di ako nag-Waze, ang pinaka gusto ko dito is gagawin ko siyang rear view mirror. Yan, ito lang. So may rear view mirror ka na, diba? Kitang-kita mo na yung nasa likod mo. Kasi yung side mirror, ang kita lang naman niya yung sa likod na gilid. Whereas kung may ganito ka, kita mo yung directly nasa likod mo. Hindi mo naman kailangan tumingin all the time, pero at least kung need mo mag-glance, diba? Kung meron bang alanganin sa likod mo, may malalaking truck, pwede mong tingnan dito. Alright, so market. So going sa fourth na gusto natin dito sa Carpuride. So again, isang pindot lang, home button dito.
is yung CarPlay and Auto. So whether iPhone user ka or Android, both compatible with Apple CarPlay and Android Auto. So CarPlay, so meron na yan ng naka-default na sa gilid yung Waze, Spotify, and yung phone. So calls, messages. So maganda dito since sa 6.3 inch, medyo mas on the wider side siya. Parang ganda ng view ng Waze dito. Kaya kang kitang-kita mo yung map. And while you're doing Waze, for example, diba, magbumabiyahe ka na, naka-Waze ka, feeling mo maraming truck sa likod, pwede mo namang i-click to. So pwede mong tingnan yung rear view para makita mo kung all clear o baka may mga truck sa likod mo, so need mong tumabi or whatnot. And pagtapos na, just go back home and CarPlay. Diba? Easy lang. And sabi ko nga pala kanina, diba, pag nag-take kayo ng picture dito, magsasnap siya ng photo ng front and rear camera. So pakita ko sa inyo. So for example, ito. Pag nag-take ako ng photo, go to playback lang. Pag naka-playback ka nga lang, hindi siya nag-record. Go to photo. So yan yung picture na tinake mo. Ayan. Yan yung harap. Ito yung likod. Okay, di ba? So yan yung videos mo rin. Ito yung naka-loop record. So pareho yan. Front yung channel 1 and rear naman yung channel 2. So pag nag-ride ka at all times, meron kang footage ng harap at likod mo. So kung naka-loop recording naman siya, continuous yun. So meaning to say, pag napuno na yung SD card mo, ang gagawin lang niya, i-override lang niya yung unang-unang mga recording, yung mga unang videos. So going sa fifth na gusto ko dito, this is 100% waterproof. Although I'm thinking dapat lahat naman ng smart riding system na nakakabit sa motor dapat 100% waterproof. Syempre hindi mo naman kontrolado yung ulan, di ba? Pero agad include ko na yun dito. Siguro let's do a water test na lang soon. Lublub natin sa timba, ilagay natin sa ilalim ng shower. Pero again, very important yun kasi syempre kung kasama mo to sa lahat ng rides mo, dapat rain or shine, maaasahan mo tong ano mo, smart riding system. Stick si sir, may bubong. Ay pangontra, init and ulan na siya. Shout out to you sir. Sarap sana mag Foresta Cafe ngayon, kaso alam naman natin hindi tayo papasukin dyan. So Joe drive na lang tayo, kape muna tayo, pahinga sandali. Alright, so we are here. Alright, so pakita ko lang up close tong handlebar controls. 3 buttons. So again, ito yung sa ano, sa rear view. Then ito yung home. Then ito yung pang take ng picture. Pag may tumatawag sa'yo, tapos meron ka namang comms, ito rin yung pang sagot, itong middle button din. Pero pag ito pinindot mo to, ayun o, taking photo, front and rear na yun. So saktong-sakto yung size sa ADV, no? PCX pwede rin to kasi naked handlebar. Pero sa mga scooter na hindi available sa handlebar, pwede nyo namang i-mount via the side mirror. Kasi yung mounting system naman niya ito. So may mga spacer din na pang side mirror, yung mas maliliit. So pwede i-mount. And may pivot lang dito, parang similar sa mga Moto Wolf, diba? Kaya madali siyang i-position sa gusto nyong angle. So nasa sa inyo na yon kung anong viewing angle ang gusto nyo, kung nasa handlebar, kung nasa side mirror, both pwede naman. So again, this is CarPride W603D. Kasi yung 603 lang, ganito pero walang front and rear camera. So itong CarPride W603D, $299 to. Pero if you use my link below, post ko sa description box, and meron akong coupon code Newbie Rides, 30% off. So yung $299 na around 17,000 pesos, magiging $209 na lang
which is around 11 to 12,000 depending on the conversion. And again, you get yung CarPuride, yung unit mismo, front and rear camera, and itong handlebar controls. Not bad, di ba? So maganda ngayon kung meron ka ng rear camera. For example, atras ka. Di ba, bilang rider, minsan ang hirap nun, lilingon ka, hindi mo makita masyado yung nasa likod mo, di ba? So pag umaatras ka ngayon, kita mo na yung nasa likod mo. Yeah? Hindi ka na mangangamba kung meron ba, may bato ba, mayroong kung anumang object or whatnot. So again, having this, it makes riding safer talaga. Whether we like it or not. Kasi meron mga nagsasabi, hindi ko naman kailangan yan, dagdag gastos lang yan. Pero for me, if you have something like this, kahit ano pang brand yan, hindi mo na kailangan ilabas yung phone mo. Itong quad lock na to, gagamitin ko na lang to pang action camera mount. For anything else, navigation, music. Pag may nag-message sa akin, makikita ko kagad dito. Kung may tumatawag sa akin, makikita rin kagad dito via CarPlay. So again, very, very convenient. Since medyo wide yung angle or yung view ng rear camera, para na rin siyang side mirror. Parang yung view na capture niya, side mirror and yung pinakalikod mo. So para ka na yung sa kotse, may rear view mirror, may side mirrors. Pero again, sabi ko nga dun sa isang video ko, mas okay siguro to kung nakamount sa medyo mas mataas. May nakita kasi akong ADV, nagmamount sila ng smart riding system dito sa taas. May bracket sila. So doon, medyo kung gusto mong tingnan yung rear view, hindi mo na masyadong kailangan alisin yung mata mo sa road. Kasi mataas na eh. Unlike pag dito, konting glance down lang naman. Pero hindi mo kailangan matagal, split second lang naman yun. Kung gusto mo lang tingnan yung nasa likod. Parang mas gusto ko nang tumingin dito eh. Kaysa side mirror. Mas kita mo ng buo eh. So kita mo rin dito kung may gustong humabol sa'yo. Diba? So quick vlog ko na rin pala guys. If you're not yet subscribed, please click the subscribe button below and like and share the video kung gusto nyo naman yung mga ganitong klaseng content. And again guys, if you're interested to get this CarPuride, please use my referral link below dun sa description box. Laking supportan nyo na yun sa Newbie Rides. Doon pala sa mga nagtatanong kung nasan yung Chigi natin. So plano kong ilipat muna sa Z900 habang nire-review natin to si CarPuride. Bali ang plano ko kasi is i-review muna to ng 1 to 2 weeks dito sa ADV. And then after that, doon ako magde-decide kung anong gagamitin ko dito sa scooter. Pero so far, iniisip ko napaka-importante talaga na may camera eh, yung front and rear. Lalo na yung may continuous recording. Kasi sa mga nagda-drive ng 4 wheels ngayon, at least ako pag walang dashcam yung kotse, parang nakakailang mag-drive. Parang may kulang, parang wala kang security. By the way guys, kung meron kayong tanong about sa CarPuride, any question, huwag kayong mahiya mag-comment dito sa YouTube or pwede nyo rin ako i-PM sa Facebook page ko. And baka may nagtatanong din pala kung may shipping fee. So wala pong shipping fee, yung shipping papuntang Philippines. And kung gaano ko katagal na kuha tong sa akin, more or less a week siguro. Tutuwa talaga ako sa rear view natin. Ito pala guys yung Alabang Westgate. Andito yung Moto Market clearance sale or gearance sale pala ang tawag nila. So August 15 to 19 yun, up to 70% discount. So kung di pa kayo nakakapunta, habol na kayo. For sure marami kayong makikita good deals dyan. Alright, so maraming salamat sa mga nag-join sa atin today. Hopefully marami pang mga ibang brands or companies na mag-reach out sa atin
para mas marami tayong ma-review sa channel natin. So kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.